Para makatapos tayo kagad, alas 6 na ho, yan na naman, puro daldal tayo. The sum of interior angles of any quadrilateral is, okay, what's the answer? Regarding sa Gokong Wei, pwede po kaya gamitin, ano yun? Nawala. Letter C. Uy, lahat kayo tatama dito sa UPCAT, letter C. Okay? Ang tatandaan nyo lang sa sum of interior, madali lang yung question. Pero, ang concept na tatandaan is ito. Sum of interior angles. Anong formula? Naalala ba? Hindi. Sum is 180 times n minus 2. So, dyan ang galing yun. 180 times, ito yung formula. 180 times n minus 2. Kalma tayo, kalma. Hindi tayo pwedeng ma-distract. 180 times n minus 2. Where n is the number of sides. Sabi ko sa inyo kanina, triangle, ang sum ay 180. So, dito nang galing yan. Tignan nyo, pag sinubstitute ko yung 3 dun sa n, di ba? 3 minus 2, 1 times 180, kaya 180. Tapos kanina, nasagutan nyo na ang quadrilateral ay 360. Kasi nga, dito din galing yan. Parang 180 times, ano yung n natin? 4 minus 2. Di ba? Ano ang 4 minus 2? 2. 2 times 180, the answer is 360. Ayun. Okay? Paano naman halimbawa pag tinanong, if halimbawa pentagon. Sige nga, kayo nga, try nyo. O ano ang pentagon? Ano kayang sagot kung pentagon? Exercise nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Anong sum? 5. So, anong magiging formula? 180 times 5 minus 2. So, 180 times 3, the answer is 540 degrees. Okay, screenshot. What if okay, sabi, yung formula na yon, 180 times n minus 2 ay sum. Kanina pa nag-live. Paano kung ang tinanong, what if yung isang interior angle only? Ano kayang gagawin ko? Okay, may decimal point, wrong answer. Tama ba sir? Hindi, dapat ano yan. Pwedeng merong may decimal point, okay lang yun. Pero most of the time sakto. Anong 90? May nagsabi divide, may nagsabi minus 180. Isipin nyo sige, ganito, isipin nyo. Halimbawa, doon tayo sa triangle Yung sum ng triangle, sum ng interior angles ay 180. Pero kapag isang interior angle na lang, ito. Assuming na regular. Pag sinabing regular polygon, equal sides What if interior angle only of regular? Lagay ko yung regular. Keyword pala is regular ha. Kasi dapat equal sides. Anong gagawin ko dun sa 180 para malaman ko yung isang sukat na yon? Paano nyo nakuha yung 60? Anong ginawa nyo? Dinivide nyo sa 3. Yung 180, dinivide nyo sa 3, kaya ang sagot ay 60 degrees. Kaya pag tinanong kayo, ano ang measurement ng interior angle, ng isang interior angle of a triangle, of a regular triangle, the answer is 60 degrees. Nakuha nyo? Pero pag ang tinanong sum, yun yung 180. Next, kung nandun ako sa quadrilateral, kanina ang sum ay 360 degrees, di ba? Paano kapag isang interior angle na lang ang tinanong? Anong magiging sagot nyo dito? Ilan ba yung angle? Correct. I-divide nyo din sa ilan naman? Sa 4. Kasi 4 yung angles dyan. That's why the answer is 90 degrees. Assuming, again, it's a regular polygon. The same thing.
Kapag tinanong ko na kayo doon sa Pentagon, yan. Assuming na pantay-pantay yan, ano yung sum natin kanina? 540 degrees. So ano ang interior angle nito? Anong sagot? 540? Di ba minsan di masamang mag-assume? Oo naman, hindi masama. Basta may basis ka pa rin. May wild ka pa rin. May intelligent na basis. Anong 18? Yana. Wala ka bang zero sa keypad mo, ha? Okay na. Yan. So, clear sa atin ang sum of interior angles. New to this, what time po usually? Anong oras live natin? Actually, pakiramdaman lang. Next question. Grabe. Pinapahaba ni TikTok yung pasensya ko, no? A parallelogram has consecutive angles measuring 2x plus 10 and 3x minus 20. Find x. Ano yung tsura ng parallelogram? Tama? Dapat ito, tsaka ito, parallel to each other, the same thing dito. Okay? So sabi, a parallelogram has consecutive. Anong Tagalog ng consecutive? Consecutive. Tingin question. Anong Tagalog ng consecutive? Sunod? Magkasunod? Yes, magkasunod. So, kung yung isa daw ay 2x plus 10, ito yon, di ba? So, dapat marunong kayo mag-visualize pagdating sa geom. Ito 2x plus 10. So, yung kasunod niya, 3x plus 20. So, ito yon. Sir, paano kung ang gusto ko is itong kabila? Okay lang ba? Okay lang din naman. Basta ang punto, magkasunod. Ngayon, anong properties na magkasunod na angles pagdating sa parallelogram? Right? Minus daw, minus. Sinecheck ko lang kung nakikinig kayo. Pero minus yan. Minus. Yan. Anong property? Yan, may nagsabi na supplementary equals 180. Okay, correct. So, dapat equal sa 180. Ayun na. So, alam nyo na yung gagawin. Titapusin na natin to. Alam nyo naman pala. Hindi, joke lang. So, anong gagawin natin? I-add ko lang itong 2x plus 10. Tsaka, 3x minus 20. Isasum nating 180. Dun sa iba, sir, bakit saan nanggaling yon? Imagine niyo ito, ilalagay ko dun. Kasi 'di ba straight line lang yan. So, itong part na to, katumbas lang din yan ito. So, in a way, nagbubuo ka ng straight angle. Kaya siya 180. Okay? Now, by solving this, mabibigay na sa atin yung value ng x. So, this is 5x. 10 minus 20 is negative 10. So, 5x equals 180 plus 10, which is 190, 5x. Okay? Divide both sides by 5. The answer is, anong 24? Letter D, 38. Okay? In a rectangle, the diagonals are? Okay, the answer is letter B. Kasi nga, kung meron kang rectangle, ito yung diagonal. Tama? Uy, hindi nag-load Kamusta ka naman, TikTok? Thank you. Hindi na naman nag-load Pang ilan na yon? Gigil ako nitong TikTok na to Yan. Dahil, kapag ito yung diagonal, di ba? Tama. Yan yung diagonal. And since rectangle yan, pantay-pantay, ang property niyan, mababisect na yung one another. Pag sinabing bisector, kinakat niya na nasa gitna. So, magpapantay lang yung kaliwat kanan. Walang formula dyan. FB10? Anong FB10? Totoong arithmetic and geometric. Algebra and geom. Okay. Madali lang yan
Ah, what if, eto kasi, rectangle yung tanong. Kapag naman halimbawa, diagonals ng kite, o kaya ng rhombus pala, sorry, rhombus. Minsan kasi yung rhombus, dinodraw ko siya as a kite. Di ba ang rhombus parang parallelogram lang yan, pero parallelogram na pantay-pantay, so parang square. Pag rhombus, anong mangyayari? Ano kaya, if rhombus na yung tanong, kanina kasi rectangle ako, binibigyan ko lang kayo ng scenario. If rhombus na, anong mangyayari? Anong sagot dyan? They will still bisect each other, and at the same time, ano yung isa pang property? Ay, yes, they will bisect each other, tama, and at the same time, perpendicular. Binabisect nila yung each other pero it doesn't mean na pantay ito tsaka ito. Hindi siya pantay ha. Bisect in the sense na naghatian sila sa gitna. Okay? Klaro sa atin yun ha? Okay, okay.